Natigilan ako noong makita ko si Darius. He was the one in front of me. At kotse niya nga yung dumating. Anong ginagawa nito rito? Nagtama agad ang paningin namin. Wala siyang kasama, at mayroon din siyang dala. And he's still wearing his office suit. Noong bumaba ang tingin ko sa kanyang kamay, ay nakita ko na tila may susi siya nitong bahay. Nagtama agad ang paningin namin, at mukhang ako lang ang gulat sa aming dalawa. What the? Anong ginagawa mo rito sa bahay ko? Tanong ko, naiinis na agad, takang-taka kung ano ang ginagawa niya rito. Sa halip na sagutin ni Darius ang tanong ko, napatingin siya sa suot ko. And his expression changed immediately. Nagkatinginan tuloy kami, at napatikhim ako. I won't entertain visitors at this hour, sabi ko agad, at akmang isasara ang pinto ng bahay ko. I'm not your visitor, matamang sagot ni Darius. At noong tiningnan ko siya ulit, bumalik ulit sa mga mata ko ang kanyang tingin. I'm your husband, Monica, mapait niyang sabi. At ewan ko ba, hearing that from him felt so different. My heart skipped a beat, at iba ang naramdaman ko roon. Umuwi ka na, Darius. Nagpapahinga na ako, sabi ko, na tila ayaw na ayaw siyang makita. Dahil ito sa ginawa niya, pinaban niya ako sa hotel, tapos ganoon ang ginawa niya sa bahay. Kaya bakit ko gugustuhin na makita siya? Nakauwi na ako, nakalabing sagot ni Darius. Bahay ko ito. Umuwi ka sa bahay mo, mapait kong sabi, at akmang pagsasarhan siya ng pinto, pero napigilan ni Darius iyon. Bahay natin, Monica, this is where I'm staying right now. This is my house, pagtatama ni Darius, at pinag-anggatan niya ako ng mga kilay. Naiwan ang tingin ko sa kanya, nang dahil doon. Ano ba ang sinasabi niya? Bahay ko lang ito. Ako ang nauna. Lumitaw ang amusement sa mga mata ni Darius. Noong makita ang reaksyon ko, and he was trying so hard not to smirk or chuckle at me, dahil alam niyang mas lalong mag-iinit ang ulo ko. At tama nga siya roon. Anong ibig mong sabihin? Kalmado ko pang tanong. You're in my place, baby. That's what I mean, sabi ni Darius. At bago pa ako makapagsalita ulit, tuluyan na nga siyang pumasok sa loob. Naiwan akong nasa pintuan pa rin, at nakikipagtitigan sa labas, hindi pa rin nagsisink in ang ibig niyang sabihin. Ayaw ko pa sanang pumasok, pero ang dilim sa labas, at malamig ang hangin. At napansin kong umuulan na rin pala. And when I got it, I realized that Darius tricked me. Kung ganoon, ito pala ang inuuwian niya. Kaya pala may mangilan-ngilang gamit doon sa bathroom. Dahil ito ang sinasabi niyang bahay. Senaryo ko agad ang pinto, para makasunod kay Darius sa loob. I can't believe him. Ano ang ibig mong sabihin, Darius? You said I can go here. At sabi mo ay dalhin ko na ang gamit ko, kaya ibig sabihin, sa akin na ang bahay na ito. Sabi ko sa kanya, at agad na sumunod. Darius didn't seem to care that much. Parang feel at home pa. Nilapad niya yung mga dala sa countertop. There were lots of paper bags. At kahit ganito na ang reaksyon ko, nagsimula lang siyang alisin ang kanyang suit jacket, at luwagan ang necktie. Sinabi ko nga iyon, sabi ni Darius, at napatingin sa countertop, kung saan naiwan ko yung kinakain ko. Nagtagal ang kanyang tingin doon, iyon naman pala. Anong ginagawa mo rito kung ganoon? Humalukip-kap ako. Darius's eyes drifted to me, at bumaba na naman yung tingin niya sa katawan ko. He couldn't stop looking at my body, lalo na sa tiyan ko. Ano ba ang problema niya? Hindi siya nagsalita agad, at tinutupi yung manggas ng long sleeves niya, wala talagang balak umalis. This is where I live right now, sagot ni Darius, matapos ang ilang sandali. He's not even bothered, at mukhang natutuwa pang naisahan niya ako. At dito ka na rin ngayon, Monica. Ayaw ko, mariing sabi ko. Aalis na lang ako, matalim kong dagdag, at agad na lumapit para makuha sa countertop ang laptop, at pagkain ko, pero dahil nasa malapit lang si Darius, napigilan niya ako. Binubuhat ko pa lang ang laptop ko at pagkain, nakulong niya na ako. Hinarang niya ang mga braso sa magkabilang gilid ko, at pinatong sa countertop and I could feel his body from behind.
Hindi ka aalis, Monica. Dito ka lang, may pasensya pang, sabi niya. Wala ka ring ibang matutuluyan at gabi na. I'll drive back to Manila, then. O kaya maghanap ng ibang hotel sa Lae. Hindi ako nagbibiro, Darius. Kahit sa kwadro ako sa mansyon matulog, gagawin ko. Sabi ko, pero ayaw niya talaga akong paalisan. Hinarap ko siya pero nanatili ako sa pagitan ng kanyang mga braso, with him not wanting to let me go. Don't try my patience, Monica, sabi ni Darius na tila hinahamon din ako. Bakit? Pati kwadro pakikialaman niya rin. Bakit mo ginagawa sakin ito? Mariin kong tanong. Ang marahang mga mata ni Darius ay tumitig din sakin, hindi mo mahihinuhan na ganoon ang galit niya kanina, nang magharap kami sa opisina niya. Right now, he looks like all he wants is to come home, after a long tiring day at work. You know the answer, Monica. I want you here. And I want you to take part in this marriage. And we will make this work, sabi ni Darius. At hindi man lang naghihinay sa mga salita niya. Gusto kong minus doon, pero napalunok na lang ako. At kapag sinabi kong ayaw ko, mapait kong tanong. Lumamlam ang kanyang tingin, at gumalaw ang kanyang panga. Tumiim ang tingin niya sakin. Ayaw mo ba? Darius whispered. Ayaw mo na sakin. Natigilan ako sa kanyang tanong, nawala agad sa sarili ko. Anong klaseng tanong iyon? Tinulak ko siya palayo, at ewan ko ba kung pinagbigyan niya lamang ako, kaya siya nadala sa tulak ko. Napalunok ako, at ganoon na lang ang pagwawala ng dibdib dahil sa tanong ni Darius. I'll let you go, then, sabi ni Darius. But you have to say, that you really don't love me anymore, Monica. Sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Natutuong ayaw mo na. Hindi ako halos makasagot, and I don't think I can lie, when he's the one asking for it. You're crazy. Aalis ako kung gusto ko. Mariing sabi ko. Darius stared at me. At noong akmang lalayas na ako sa kusina, bumagsak na nga ang ulan. Napatingin ako sa kanya, pero hindi nagbago yung titig ni Darius sakin. Go on, then, marahang sabi ni Darius, at tumayo ng maayos, hinahamon ako ng tingin. Halos hindi ko na marinig ang tibok ng puso ko, dahil sa lakas ng ulan. At lalong nag-init ang mukha ko sa inis, at pagkapahiya. Oo, aalis talaga ako, ngayon din, sabi ko, at umakyat na sa taas, pero hindi naman ako nakaalis. Nagkulong na lang ako sa master's bedroom, dahil hindi tumila ang ulan. Malakas pa rin ang ulan, at mukhang walang balak na tumila agad ngayong gabi. Wala akong magawa, kundi ang manatili sa master bedroom, dahil hindi rin ako makakaalis. Maaaksidente pa ako kung magpupumilit. Pero hindi rin ako makatulog. Panay ang bilang ko sa kama, kahit sinusubukan kong pumikit. I sighed heavily. Magkahalo ang nararamdaman kong kaba, at iritasyon na rin para kay Darius. But I can't deny, that I keep thinking about the fact, that we're on the same house, na nasa ibabang palapag lamang si Darius, o nasa katabing kwarto. Noong halos manakit na talaga ang ulo ko, sa pagpilit na magpahinga, napagdesisyonan kong bumaba na lang. Kukunin ko ang pagkain doon. Siguro naman nagpapahinga na si Darius sa ibang kwarto. Binuksan ko ang pinto ng master bedroom, at sumilip ng kaunti sa labas. Tahimik pa rin. I guess Darius is already resting. Tahimik akong bumaba, at tinungo ang kusina. Hinagilap ko iyong pagkain ko, na hindi ko nadala kanina. Nakita ko iyon na nakatabi ng maayos sa countertop, pero napatigil ako, noong makita na mayroong iba pang pagkain, na maayos na natatakpan dito sa countertop. Napahinga ako ng malalim, noong makita na nandito rin yung ibang dala kanina ni Darius. Nagdadalawang isip pa ako, kung titingnan ko ba talaga iyon, o hindi na. I dipped another pickle on the peanut butter. Ang weird ng panlasa ko ngayon, pero nasasarapan talaga ako rito. Tiningnan ko yung paper bags, at napakagat ako sa aking lobby, noong makita ang laman ng mga ito, some toiletries, clothes, and other things, that I'll be needing. Noong makita ko tuloy iyon, hindi ko maiwasang makaramdam ng guilt. Lalo na nang napansin ko na walang bawas ang pagkaing dala ni Darius.
Hindi na siya kumain. Napatingin ako sa sink, at nakitang walang nagamit na mga kubyertos. At wala rin naman yatang ibang pagkain dito sa kusina, kaya siguradong hindi nga kumain si Darius. Maybe he already ate outside, bago siya pumunta rito. Pero, paano kung hindi? Ilang minuto akong nag-iisip, at sa huli ay nakapagdesisyon. Napahinga ako ng malalim, at sinimulang mag-init ng pagkain, at dahil mayroong tsaa, ay iyon na lang ang gagawin ko. Bakit kasi hindi siya kumain? Nasa kusina pa rin ako, at abala sa pag-iinit ng mga pagkain, hanggang sa namalayan ko na lang ang presensya ni Darius, at noong mapalingon, nakita kong bumaba pala siya. Natigilan si Darius, noong makita niya nga na nasa kusina ako. Halos mapaiwas ako ng tingin, lalo na nang makitang wala na namang pang itaas na suot si Darius. He's so used to flashing his abs. Tanging sweatpants ang suot niya, at mukhang kaka-shower lang din. I thought you left, sabi ni Darius, at naglakad patungo sa kinaroroonan ko. Why are you still awake? Dagdag niyang tanong, at nagbukas ng refrigerator, para kumuha ng tubig. I'm hungry, sagot ko na lang, at hinihintay na mainit ang iba pang pagkain. Hindi sumagot si Darius. Sinusundan niya ako ng tingin, pero mukhang nakuha niya na ayaw kong pag-usapan, iyong sana'y pag-alis ko rito, na naantala dahil sa malakas na buhos ng ulan. Gusto kong isipin na pati ang ulan, ay nagagawa niyang bayaran. Tutal marami naman siyang kayang gawin. Noong nainit ko na ang pagkain, ay nilapag ko na iyon sa countertop. Kumuha na rin ako ng plato, kutsara, at tinidor. Pagtapos ay tiningnan ko si Darius. Sayo na lang pala. Nagbago ang isip ko. Hindi na ako gutom, marahang sabi ko, at ginagawa na ang tsaa. Pagtapos ay nilapag ko na rin sa gilid ng pagkain niya. Darius stared at me. He bit his lip, and I knew it was hard for him not to smirk. You should eat, too, Monica. Hindi nakakabusog yang kinakain mo. Sabi niya, at naiiling na tinitingnan ang pagkain na gusto ko. Humalukip-kap lang ako, at hindi na umalis dito sa kusina. I decided to watch Darius eat. At hindi ko mapigil ang mapatingin talaga sa kanya. Siya ang kumakain, pero pakiramdam ko ay ako ang nabubusog. Are you just going to stare at me? Tanong ni Darius, but there was no embarrassment. Parang naaaliw rin siya na tinititigan ko ang bawat pagsubo niya sa pagkain. Yes, I'm not hungry, sagot ko. Nang mas satisfied sa panunood kay Darius na kumain, ay napagpasyahan kong lumipat na lang muna sa sofa. Kinabig ko na ang pickle jar at peanut butter ko. Call me when you're done. Para mahugasan ko iyang plato, sabi ko kay Darius. Sinundan niya ako ng tingin, at nakikita ko na naman ang ginagawa niyang pagsulyap sa dibdib ko. Just sleep. Ako na ang maghuhugas nito, matamang sabi ni Darius, noong magangat ng tingin sa mga mata ko. Tumango na lamang ako, kahit alam ko naman na hindi rin ako makakatulog. Nagtungo na ako sa sofa, dala-dala ang pagkain ko, at binuksan ang TV, umaasang kahit papaano, ay aantukan na ako. Pero dahil isang adult movie ang naroon, sa halip na makatulog, ay lalo pa yatang nagising ang diwa ko. Agad akong naghanap ng ibang panunuurin, at napunta ako sa horror movie. Niyakap ko ang unan. Tanging ang flat screen TV lang ang nagsisilbing liwanag sa buong sala, kaya kitang-kita ko ang bawat light effects ng nakakatakot na palabas, at rinig na rinig din ang sound effects nito, sumasabay pa sa ulan. Masyado na akong nakafocus sa pinapanood ko, na hindi ko na namalayan ang presensya ni Darius. Naupo na pala siya sa katapat na sofa, at pinagigitnaan kami ng glass table. Bakit hindi ka pa natutulog? Kalmado niyang tanong, at may binaba sa table. Hindi ko pa dapat siya titingnan, pero nang makita ko ang mainit na gatas na dala ni Darius, ay hindi ko maiwasang bigyan siya ng atensyon. Thanks, mahinang sabi ko, at bahagyang bumangon, pero dahil mainit pa rin ang gatas, ay hinayaan ko na muna iyon. Binalik ko ang paningin ko sa palabas, at lalong niyakap ang unan. Bakit hindi ka pa matulog? Tanong ko kay Darius. Sa halip na sagutin iyon, iba ang sinabi niya. Is it okay if I drink? Kaunti lang, sabi ni Darius, tinutukoy ang bote ng whiskey.
Napalunok ako at tumango na lang. Dahil tuloy sa pagpapalam niya, ay hindi ko na naman maiwasang maramdaman, ang mga insekto sa tiyan ko, na baliw kahit sa simpleng ginagawa at sinasabi niya. Nanatili lang siya roon sa kabilang sofa. Pinatong ni Darius ang mga braso sa sandalan nito, at prenteng uminom mula sa rock glass ng whiskey. Habang nanunood ako sa TV, siya naman ay nasa akin ang tingin, kaya kahit hindi ko siyang tingnan, pakiramdam ko ay tumatagos na sa akin, ang paninitig ni Darius. I don't even know if he's aware. Hindi ako makapag-focus. Hindi ko maiwasang sulyapan siya. Will you stop staring at me? Mapait kong sambit. Darius wasn't even ashamed. Kinuha ko ang pickle jar, at binalikan na lang ang pagkain ko, para mawala sa kanya ang aking atensyon. What are you eating, Monica? Tanong ni Darius. I'm on a diet, kaya ito ang kinakain ko. Sabi ko na lang, dahilan para sumilay ang kaunting ngisi sa lobby ni Darius. Hindi ba't buntis ka? Why are you on a diet? Muling sabi ni Darius. Natigilan naman ako, at tuluyang napunta sa kanya ang aking atensyon. Kinabahan agad ako. Oo nga pala, nagpapanggap ako. Ito ang cravings ko sa pagbubuntis ko. I'm not on a diet, bigla kong bawi. Muntik na. At talagang kay Darius ko pa maaalala ito. Dapat ako pa lang ay alam na ito. Really? Tanging sambit ni Darius. Sa kabila ng dilim dito sa sala, nakita ko ang pangangislap ng mga mata niya, habang pinagmamasdan ako. Oo nga, buntis ako kaya weird ang kinakain ko. At bukas na bukas din, ay bibili na ako ng vitamins, kaya aalis ako, declare ko, kahit wala naman akong kaalam-alam, kung anong iniinom ng mga buntis. Tumango si Darius. You want a company? Pam-8 ang aking ekspresyon. Sasamahan ako ng tatay ng anak ko, Darius. Hindi kita kailangan, kung iyan ang sinasabi mo. Tinitigan ko siya nang sinabi ko iyon, at lalong dinadaga ng kaba ang dibdib ko, nang makita na parang hindi na siya nagagalit, pero ang tingin niya, ay madilim pa rin tuwing binabanggit ko, ang tungkol sa tatay ng anak ko. Papanagutan ka ba ng boyfriend na sinasabi mo? Matalim niyang tanong. Napalunok ako agad at tumango, oo naman. Mahal niya ako. We love each other, that's why we're going to get married, mabilis kong sinabi. Darius smirked. Lumagok siya sa iniinom. Paano kung hindi ka panagutan ng lalaki mo? Lalaki. Iniisip ko pa lang talaga na totoong may kabit ako, ay ako na mismo ang kinikilabutan. Papanagutan nga. Kaya pirmahan mo na ang annulment papers natin, para magsama na kaming dalawa, sabi ko sa kanya, at binalik na ang tingin ko sa TV. Hindi na ako natatakot sa multo. Mas natatakot pa yata ako sa kasinungalingang ginagawa ko. I can't believe that I'm at this point of freaking Darius. Pipirmahan ko, mahinang sambit ni Darius, dahilan para dahan-dahan akong mapatingin sa kanya. Naiwan yung kinakain ko sa bibig ko, at hindi ko nalunok. Napakurap ako sa sinabi niya. After you give birth to your child, saka ko pipirmahan. Sabi ni Darius. At hindi ko alam kung bakit. Ang lakas ng tibok ng puso ko, na nagsimulang kumirot ang aking dibdib. Nagsalubong ang mga mata namin ni Darius, pero nanatili siyang nakatitig sa mga mata ko. Ako naman ay mabilis na paiwas. Ang hina ko talaga pagdating sa kanya. Halos mag-init ang sulok ng mga mata ko. Hindi naman talaga ako buntis, pero grabe ang mood swings ko. Lalong lumalala, pati yata katawan ko ay naloloko ko na. Mabuti pa nga, pirmahan mo, napapakurap kong sambit, at nawalan na ng ganang kumain. But for now, you're going to stay here, sa akin ka tutuloy. Sabi ni Darius, pinal sa bagay na iyon. Otherwise, I'll never sign the papers. Hindi ko maiwasang masaktan, na marinig na pipirmahan niya na nga. Ilang buwan lang naman nagbubuntis. Ibig sabihin, in less than 9 months, tuluyan na kaming maghihiwalay. Tumango na lang ako, at binalik ang aking tingin sa TV, kahit wala na roon ang isipan ko. Nanunood ako, pero hindi ko nakikita at naiintindihan ang nangyayari. Kahit lumalabas na ang multo, ay hindi ako natatakot. Binaba ko na ang kinakain ko, at ang gatas sa glass table. Hindi ko na rin muli pang tiningnan si Darius, at hinayaan na lamang siya.
Matutulog na ako, sabi ko agad, at pagtapos ay tumalikod na sa gawin niya, para harapin ang sandalan ng sofa. Pinaikit ko na ang mga mata ko, at sinikap ko ng matulog. Hindi ko na rin narinig pa si Darius. Lalo tuloy pumait ang pakiramdam ko. Hindi ba't dapat masaya ako? Na sa wakas ay, pipirmahan niya na. Hindi man ngayon, dadating nga ang araw na pipirmahan niya. Tiyak maraming matutuwa, kapag tapos na kaming dalawa. At siya na rin. Magiging malaya na siya. Ako, hanggang kailan ko mapapanindigan ang kasinungalingan ko? I don't know if it's because of my intense mood swings, kaya naman naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa mata ko. Hanggang sa hindi ko na namalayang tuluyan na akong nakatulog. Malalim na ang pagkakaidlip ko, noong naramdaman ang pares ng mga braso na bumuhat sakin. Naramdaman ko ang lamig noong tila naangat na ako, mula sa kinahihigaang sofa, but I was already too tired to even open my eyes. I moaned, nararamdaman ang pagbuhat sakin. Pakiramdam ko ay ang daming nangyari sa araw na ito, at sa wakas ay tuluyan nang nagpahinga ang katawan ko. Darius. Pikit mata kong yuzel at inaantok. We'll sleep upstairs, marahang sabi niya. Malambing ang kanyang boses, at tuluyan na akong binuhat ng walang kahirap-hirap. Mukhang napatay na ang TV, dahil tuluyan nang nawala ang munting liwanag sa sala. Sunod kong namalayan, ay ang paglapat ng likod ko sa malambot na kama. Naamoy ko ang pamilyar na bango, na tila sobrang lapit sakin, at pares ng mga braso na tuluyan akong binaba sa higaan. Naramdaman ko rin ang init ng katawan ni Darius, sa gitna ng lamig ng panahon, kaya napagtanto ko na inakyat niya ako rito sa kwarto, mula sa pagkakatulog ko sa sofa sa sala. Inayos niya ang unan sa ulo ko, noong nilapag niya ako sa kama. Masyado akong inaantok, para tuluyang gisingin ang diwa ko. Even more when I felt him fixing the messy strands of my hair. Iyong plato, sambit ko. Darius chuckled sexily. Nahugasan ko na, Monica. Nakaramdam ako ng kaginhawaan sa sinabi niya, tila ba makakatulog na ako, ngayong alam kong nakakain na siya. Gumalaw ako sa higaan, at tumagilid. Naramdaman kong nakaupo si Darius sa gilid ng kama, at hinahaplos niya ang buhok ko. Bakit ba kasi ang tigas ng ulo mo, he whispered. I'm half asleep, but I could recognize his words, at siguradong bukas paggising ko, ay una kong maiisip ito. You're just tearing yourself, Monica, at tinitiyak kong mapapagod ka lang kakatakbo palayo sakin. Bumaba ang haplos ni Darius mula sa buhok ko, patungo sa aking pisngi. His thumb finger wiped the side of my lips. You have such a weird craving, tila may dilim niyang sinabi. Nagawa kong hawakan ang kamay niyang nasa pisngi ko, at halos yakapin ko iyon. Napahinga ako ng malalim, na tila naalala ang gamulo sa isipan habang pinipilit makatulog. Darius, are you going to end our marriage? Wala akong narinig. I felt pain hitting me. Lalo akong nahuhulog sa pagkakatulog, dahil sa pagod habang napagtatanto na pagod na rin siya sakin. No, Darius whispered. Ako lang ang pwedeng maging asawa mo, Monica. Wala nang iba. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.